Papayapang araw po sa inyo lahat, mga senyores, mga maginoong magmamanok. Pag-uusapan po natin ngayon yung pagkakaiba ng breeder for fighting at ang isa naman ay breeder for selling. Kapag sinabi nating breeder for fighting, ito yung mga tao na malinaw yung kanilang breeding program at malinaw rin ang kanilang layunin, ang kanilang goal, ang kanilang aim at ang kanilang purpose sa pag-aalaga ng manok panabong. Ang breeder for fighting, napakaingat nila pagdating sa pagpili ng gagawin nilang breeders. Meron silang tinatawag na record keeping, meron silang pagtatala ng bloodline ng kanilang mga alaga, at lagi silang nag-o-observe sa katangian ng kanilang mga offspring o mga sisiw. Sa madaling salita, ang breeding o breeder for fighting, hindi sila gaano nagpaparami ng mga manok panabong. Ngunit sila ay nagde-develop para mapanatili ang kalidad ng kanilang mga manok panabong. Ano naman po ang ibig sabihin ng breeder for selling o sila yung mga propagator? Karaniwan kasi nakatuon sila sa pagpaparami at pagpapalawak ng kanilang mga alagang manok panabong. Ang pangunahing layon nila maparami yung produksyon ng kanilang mga sisiw at ang particular na yung kanilang bloodline na inaalagaan. Hindi ibig sabihin nito mali na ito. Sa katunayan, mahalaga rin ang papel ng mga breeder for selling sapagkat sila ang nagpapalaganap ng bloodline sa ating mga maraming mga enthusiasts, mga hobbyists at mga breeders. Ang breeder naman for fighting, lagi silang nakatuon sa quality ng manok panabong. Meron silang tinatawag na breeding goals at napakaingit nila pagdating sa selection. Nagtatayo sila ng sarili nilang breeding program. Yun ang mga breeding for selling o propagator, mas nakatuon sila sa pagpaparami ng kanilang mga alaga. Ang layunin nila ay mapalawak ang bilang, maparami ang bilang ng kanilang mga alaga para mas marami silang maibenta. Pero kung tutusin, mas pareho ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan pagdating sa ating game fowl community. Ngayon, ano po ba ang mas importante o mas mahalaga sa dalawa na breeder for fighting at breeder for selling? Nakadepende kasi ito sa kanilang purpose o kanilang layunin at kanilang kakayahan at ang interest nila sa bawat isa. May mga breeder kasi na nagsisimula bilang propagator muna at may mga propagator naman kalaunan nakakabuo ng sarili nilang breeding program. Ang pinakamahalaga kasi yung pagiging responsable at magkaroon ng malinaw na direksyon. Kung backyard breeder ka na katulad ko, kailangan tanongin mo yung sarili mo, ano ba talaga ang gusto kong marating? Gusto ko ba maging breeder for selling o breeder for fighting? Kailangan mapanatili natin yung isang solid na bloodline. Kailangan makabuo tayo ng sarili nating pamilya, sarili nating signature line. Kapag malinaw ang iyong layunin, mas madali mo nang mabubuo ang tamang programa mo.
wala naman pong masama sa pagiging propagator. Kasi ang propagator, mas nakapokus sila sa volume o dami ng kailang mga alaga. Ang layunin nila ay mapadami, maparami ang kanilang mga maibebenta at maipakalat sa mga enthusiasts at mga hobbies ang kanilang mga bloodline. Mas nakatutok sila sa quantity, hindi sa quality. Yan ang mga tinatawag na breeding for selling. Sila yung mga propagator. Madalas kasi hindi sila nagiging maingat pagdating sa pag-trace ng bloodline. Basta may sisiw na, okay na. Yun naman breeder for fighting, talagang ito nakapokus sa quality. Yung approach nila, quality. Masyado silang maingat pagdating sa selection. Kailangan maayos ang kalalabasan ng kanilang breeding program. At maingat din sila sa pagpili ng gagamitin nila for pairing. At saka ang breeder for fighting, mas nakatutok sila sa improvement. Kasi ang isang tunay na breeder, meron silang tinatawag na vision. Tinitignan nila lagi yung tinatawag na genetics, yung conformation, at lalong-lalo na yung performance. Hindi sila natatakot na magkal. Ginagawa nila magkal kapag nakita nila na may defect ang kinalabasan ng kanilang breeding program, yun po ay kanilang kinakal. Hindi ho sila nagdadalawang isip na magkal dahil nga ang kanilang layunin ay quality. Gusto nila makabuo ng isang magaling na bersyon na manok panabong. Wala namang masama sa pagiging propagator o breeder for selling. Kung yun ang iyong business model, pero kung gusto mo naman makilala ang iyong sariling signature line, kailangan mo nang maging breeder for fighting. Kasi ang breeder for fighting lagi silang nakatutok sa tinatawag na perfection. Hanggang dito na lang po mga senyores, mga maginong magmamanok. Maraming salamat po sa inyong suporta. Huwag niyo pong kalilimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe po sa aking maliit na channel. Maraming salamat po. God bless you all.